Good morning po sa inyo lahat. Ito na naman si Dr. Eugene Tan of ang inyong likod. Ayun, nandito tayo ngayon kasi meron ulit schedule. Ito pala yung hindi nagagawa sa ibang farm na po pwede rin nating i-adapt dito po sa farm na ito, no? Although tunnel vent ito, applicable naman yung ginagawa nila sa ibang farm. So dito po ngayon may activity na debaking. So habang nagdidibik po sila, sinasabay na nila yung pagbabakuna ng IBD. Etong mga sisyo na to, day 10 or I think day 12 na po ito. So ito, silipin nyo mga classmates para makita ninyo yung itsura ng mga sisyo dito. Papakita ko po sa inyo. At nang sa gayon, baka makasave din tayo ng oras para mas madami tayong nagawa, ma-maximize natin ang ating resources, yung ating oras sa pagmamanage po ng debaking at ng pagbabakuna po. Ito po. So ito mga day, I think mga day 12 to, pero itanong natin mamaya dun sa ating supervisor para malaman natin yung actual. Pero so far maganda po ang kondisyon ng mga sisiyo dito. Ito po ay mga highline W80 plus na pullets, baby pullets kung tutusin po yan. Yan. Ang lilinaw ng mata, ang linis ng mga balahibo. So ibig sabihin maganda talaga kondisyon yan. So across the board naman yan. Makikita nyo po habang tayo umiikot. Ayan. Remedyo. Ayun. So ito yung automatic na feeder yan. Lagi kong pinapakita yan. Ang capacity ng grow out na ito, itong stem building ay nasa 22, no? So ayan. So tingnan natin doon kung anong ginagawa para malaman natin kung ma-confirm nyo kung ano yung activity na meron ngayon. So tatanong natin doon sa mga ayun, mga may ginagawa doon. So nasa isang part tayo, nasa isang gilid tayo. Alamin natin kung anong mga ginagawa ngayon doon. Ang gaganda ng mga sisiyo dito, oh. Bong, ano na edad nito, Bong? Bong, anong edad na nito? 10 days pa lang to. 10 days pa lang pala to, pero magaganda na yung mga sisiyo. Malalaki yata sisiyo natin ngayon. Eto, mababa lang ang mortality nito yung unang linggo. Ha? Baba lang to. So, titingnan lang natin paano yung debaking. Nay, ano yung debaking natin. So dito, debaking, ang gamit natin debaking dito yung automatic na to, kusang maano na yan natin. Tama na, isang balik lang to. Isa na po. Oo. Yan. Yon, ganun lang. Okay po. Ano po te, kasi pagka paulit-ulit ang dulo ng tuka ay bumibilog po yan. Ganun po. Pero pag wala naman pag may dugo, pasuin mo lang. Pero pag wala ng dugo, tama na yung isang balik na ganon ng blade, okay na po yun. Hindi, ganon po. Pag ganon, di ba, ang tama yung ginagawa mo, isang round po yun. Okay po. Baba, antay mo tumaas. Yan. Yun. Obserbahan mo rin, baka kasi yung pag matagal na, nawawala yung init eh. Yan. Meron? Yan naman. Meron? Konti lang.
Ako po, pasukin niya lang siya. Pasuhin mo lang. Yan. Yun. Tapos ate, ang minsan problema namin dito, yung tuka, 'di ba? Inaano natin diyan parang diretso, pero minsan pag lumaki, malaki yung ilalim. So dapat diretso siya. Kasi yung sisiw, meron niyang corresponding na dapat na tukain. Kaya po nito, pantay siya. Ayan, pantay yan, ayos po yan. Na. Pero sa ganyan kasi mahirap naman talagang malaman dahil pag nakayukot, dire-diretso activity, hindi talaga mape-perfecto yan. Yun. So, day 10, debaking kami dito. Tapos, bakuna tayo ng, ano yan? Ate? Pampatak. Pinapatak namin, IBD po yan. So, infectious bursal disease na bakuna. So, sabay po yan sa day 10. Ayan. So, yung IBD namin dito, meron kami sa hatchery, meron din kami sa dito. So at day 10 days apart po. Ayan, thank you po mga ma'am. Then tignan natin yung iba kung anong ginagawa. Minsan kasi okay naman yung ginagawa ni ma'am. Ano lang, siguro naninigurado siyang hindi dumudugo. Kasi once na nagdugo yan, yung pag nagkaroon ng bleeding yung tuka, nagkakaroon din ho ng mortality kasi konti lang talaga ang dugo ng manok kaya madali silang maapektuhan. So ginagawa niya, naninigurado lang, wala namang masama doon. Yun nga lang, pagka sumobra kasi yung init doon sa beak, doon sa tuka, paglaki nun bumibilog yun, mahirap din tumuka, hindi niya matutuka yung at kailangang dami ng feeds na kailangan niyang tukain para mag-produce. So yun yung pinaalala ko sa kanya kanina. So ngayon, check natin ano naman ang ginagawa ng iba. Ito, nabukas to pagka masyado na mainit sa building. Yan. Nabukas. Pero itong mga malalaking fans natin dito, wala pa yan, di ba nagagamit yan? Kasi day 10 pa lang at magiging masyadong malakas. So punta tayo dito sa gitna. So very consistent oh. Gaganda ng mga sisiw natin dito oh. Pero ang highlight ng ating video ngayon, ang highlight ng video natin ngayon is actually yung pagsabay ng debaking at IBD vaccine na matagal na po namin ginagawa rito. So far gumagana, ayos naman, walang problema. Basta maganda po yung brooding natin, no, yung farm management natin maayos at ganito ang kalagayan po ng ating mga sisiw. Tingnan niyo po. Consistent ang bibilog. Tsaka kitang-kita mong tumutuka. Tingnan mo yung butsi niya, no. O yung mga butsi no. Ayan, no. Bantindig talaga niya, no. Ang lalaki ng butsi. So kumakain po talaga yan. So malaking bagay rin ho ang quality ng feeds sa mga ganitong mga sisiw. Ito po ay naka chick booster pa rin po ito kung tutuusin, no? At formulated to ng ating amo. Kaya tingnan nyo, formulated ng amo natin yan, pero sinisigurado niya na quality yung feeds na binibigay natin. Ganyan ang magiging labas ng sisiw. Walang masyadong bearing ang maraming gamot kung maganda po ang ating feeds. Yan po talaga ang katotohanan dyan. So tingnan natin dito anong ginagawa. Tingnan natin. Kuya, kahit na isang balikan lang kuya, para hindi bumilog yung tuka. Hindi pwede sa gitna lang. Yan. Baka pwede na yan ganyan. Hindi, purol? O hindi nakadikit dito yung blade. Sira na yung natin. Kasi pagka matagal siya sa init, bumibilog yung dulo ng tuka. Yun yung ayaw naman natin pag nando na sa layer. Dahil pag nando na po at bilog ang tuka,
Kasi ito, pag nangingitlog na, kailangan niya kumain ng 110 grams na pagkain sa isang araw. Pagka bilog, nalalaglag yun eh. Kasi bilog, di ba? So kung nakakita kayo sa kabila, di ba sa kabila nagbabako na rin kayo? Tama? So makakita kayo bilog, o kaya yung tuka hindi pantay, pagka ganito yun. Pagka ganyan, mag-request na lang kayo siguro nung maayos yung blade. Ha? Purol na? Purol na, baka dapat nating Ayun, so tama naman yan, sinisiguradong hindi dumudugo. Kasi pagka ganito naman at dumudugo, madali ring mamatay ang sisiw, kukunti lang kasi dugo ng manok. Mahirap po yan ha, hindi yan, mukhang madali lang pero mahirap po yan. Ang kagandahan lang ngayon, available na yung mga ganyang klaseng machine. Nung araw ginagamit namin ay lang yung diapak, tama. 'Yon. Nung araw kasi veterinaryo din gumagawa niyan eh. Buti nga ngayon meron na. So ito naman yung IBD yung pinagsasabay. So ang route of administration namin dito ng IBD ay mouth drop. Hindi naman kinakapos tayo ng bakuna sa ganyan. Kinakapos? Hindi naman. So yan, ito. Siya naman kumukuha dito nung so ganun ginagawa sa loob. Bakit kukunin dyan, ililipat dito sa baba? Magiging bakante talaga sa taas. Para po lahat po napuputulan. Okay. Tunay ba yan tatunay? Tunay? Ha? Hindi tunay. Kala ko tunay, napakaganda ng pagkakagawa ka ko eh. Ito. Kinalkal pati yung tato. Yun, dadaan na ako. Pero dito na ako sa kabila. Kasi ba ako rito? Hirap maging malaki. Ayun. Salamat. Dito, tingnan naman natin to. Kabila. Ganun din dito. Ito yung grupo na seryoso sa trabaho. Sabi ito, tingnan natin yung pagbabakuna. So yun, talagang po pwede pagsabayin yung debaking at saka yung mouth drop ng IBD vaccine. So yun ang itsura ng mga dibik na. Ito ba tapos na to nasa harap? So ito yung nasa harap. Yung mga nadibik na. So yun. Yun, dibik na. Tamang-tama lang pagkakaano. So dapat siguruhin nating pantay kung kaya. Kung hindi naman wala tayong magagawa. Kaya tayo nagaganyan para maiwasan yung tinatawag na cannibalism. So yung mga classmates, I hope meron kayong yan, liwanag. I hope meron kayong natutunan ngayong araw na ito. Muli, ito po si Dr. Eugene Tan, ang inyo pong lingkod. God bless po sa inyong lahat.